Morning po. May tanong po ako. Bali, ang tanong ko po ay, may right po ba po ako sa mga manang hindi ko nakakuha although ang father ko patay na po? Kayo po ay legitimate na anak. Opo. Okay. Kailan namatay yung tatay ho ninyo? December 2nd, 1989. Naku, malayo-layo niya. Ngayon, ano nangyari sa mga ari-arian ng tatay ho ninyo? Bali, may mga binenta dati mga lupa na hindi po nakuha namin ever since po nung bata pa kami. Pero na-discover ko po lately na mayroon palang nagbentahan pero hindi po namin nakuha. Hindi, ganito, kung merong pang nasa pangalan ng tatay mo na ari-arian na hindi pa nalilipat, no? May karapatan pa rin ho kayo diyan. Ngayon, kung merong mga ari-arian na binenta nung buhay ang tatay ho ninyo, Stephen, yan ay hindi ho ninyo pwedeng bawiin dahil yan ang kagustuhan ng tatay ho ninyo. So, kailangan natin malaman, ilista muna natin kung ano ba yung ari-arian ng iyong ama. Pangalawa, ito ba'y nabenta nung buhay siya o nabenta nung patay na siya? Kung siya pa ay patay na, sino ang nagbenta? No? Dahil may karapatan kayong habulin yung taong nagbenta dahil kailangan natin malaman kung meron special power of attorney yung tatay mo na binigay sa taong nagbenta. Ngayon, kung meron, yun, isang mahabang kaso yan na kailangan na turn over kasi yung amount, no, sa eredero ng tatay ninyo. Ngayon, ang tanong, na turn over ba yung amount na binenta after the death of your father? So these are questions that need to be clarified, no? So yun ang kailangan natin na makita, lalo na 1989 pa namatay yung tatay ninyo. Kasi ever since naman po, yung father ko, wala akong communication sa kanila po. Yung pagkatapos po niya mamatay po, na kumbaga, umuwi po ako ng province, tapos nalaman ko sa mga tita ko po na na-receive niyo ba yung ganito na pinag-day namin, tapos nabalitaan niya na naka-receive ba kayo. Yung time na yun na, when I was young, parang bata pa ako na, sabi ko wala pa po kasi, wala naman po sinasabi sila sa akin na nagbentahan ng lupa. Parang ganun. Well, yun, kailangan hanapin ho ninyo yung titulo kasi yung titulo, kung yan ay talagang nasa pangalan ng tatay mo nung una, makikita naman po yan sa likod eh. Yung masabi po natin, yung transfer of title, yung history of the title. Doon mo makikita rin kung sino ang bumili at ano yung mga dokumentong inattach nung pagkabili. So, importante malaman mo ito para malaman mo kung meron bang natitirang karapatan kayo sa mga nabentang lupa o hindi. So kung ang tanong, kung may karapatan kayo na mag-inherit o magmana, oo, pero kailangan pa natin ng mas maraming impormasyon, no? Kung ano-ano ba yung ari-arian ng pagmay-ari ng tatay mo at kung ito po ay titulado o hindi. Maliwanag, Stephen? May tanong po ulit po ako. Sige po. Regarding din po sa legal po. Sige po. Bali yung sa ngayon po, 'di ba ngayon po may possibility pag magkakasaka may possibility na magbebentahan po ulit. May rate po ba ako naman ang mag-demand ng mana po na para makuha yung share ko? Well, merong kayong karapatan nga, pero kailangan nga malaman po muna natin kung kailan, sabihin natin, meron kayong nadiskubre na ari-arian, no, na nasa pangalan ng tatay mo. Ang tanong, ito ba'y binenta nung siya po ay buhay pa? Kung yan ay buhay pa, wala kayong makukuhang maana mula sa tatay mo dahil sa kanya mismo yan. Ngayon, kung may natirang pera, yung tatay ho ninyo, yun, pwede ho kayong masasabi po natin, meron kayong pagmamanahan. Pero kung yung pagbenta po ng lupa, karapatan po ng tatay ninyo yan. Ngayon, kung madiskubre po ninyo na merong lupa na nabenta pagkatapos namatay yung tatay ho ninyo, yun, meron kayong pag-asa na
na habulin kung sino man ang nagbenta ng lupa. Dahil ang tanong dito, yung proceeds ba, yung binayaran dito para sa lupang ito, pumunta ba sa estate, no, ng pamilya o tinago lang ng nagbenta? Dahil syempre, kailangan pumunta yan sa estate, no, ng tatay mo yun. Kasi ngayon po, merong additional na parang nabalitan po yata ko na pinawagan po daw ako, magbebentahan na po ng lupa. Tapos, ni-require po daw kaming magkita-kita. Pero sabi ko na po, yung, kumbaga, may rate po ba po ako po yung magsabi na yung mga share namin sa mga kapatid ko na sabihin ko sa mga tita ko na ano po, na kailangan mo ko yung share namin po. Well, depende nga ho. Kailangan muna Pero natin... may rate naman po daw kasi in-inform nila ako na ako po daw yung elder sa magkakapatid. Ako po daw yung binigyan nila ng right ng tatay ko. Hindi, kaya nga importante po, malaman po natin kung ano-ano yung mga ari-arian ng tatay mo. Tapos kailangan natin malaman kung ito ba'y nabenta nung siya'y buhay o nabenta nung siya'y patay. No? Para, bago natin malalaman kung ano yung mga karapatan po ninyo. At Stephen, kung meron pa kayong dagdag na katanungan, bukas po yung law center ni Kuya para pwede hunin yung maging puntahan dito yung ating tanggapan po dito para mas malaman po ninyo kung ano yung mga karapatan na dapat ninyong ipaglaban. Okay, Stephen? Maraming salamat po. Okay, maraming salamat, Stephen Albano. June? Okay, mula sa west yan ng Metro Manila, no? Dumakot tayo sa may southern portion naman po, sa Sucat, Parañaque, si Conrado Santos. Conrado, good morning. Ati konsulta mo na. Good morning po. Tanong ko lang po yung tungkol doon sa kasong reckless imprudence damage to property. Hanggang kailan po ba dinirinig yung ganitong kaso? Ano ang? Kung hanggang kailan po dinirinig yung kasong reckless imprudence damage to property po? Napuputol yung... ilang hearing po ang tinatanong ho ninyo? Kailan daw po dirigin yung ganong kaso? Hanggang kailan? Yung kasong reckless imprudence damage Hanggang to kailan? property po? Depende po yan sa huwes eh. No? Ang huwes na magtatakda kung gaano kabilis o gaano kabagal yung hearing ng reckless imprudence to damage to property. Kung titignan ho natin, ito, simpleng kaso lang po naman po ito eh. Kailangan lang ma-determine kung magkano yung damage to property, no? At kung talagang masabi po natin reckless yung quote-unquote accused dito. So, kung yan ay mapatunayan kaagad at sa ebidensya na ilalabas sa korte, pwedeng mabilis po yung kaso. Depende rin kung ano yung depensa ng kabila. No? So, mahirap magsabi po kung gaano kahaba itong hearing ng binabanggit po ninyong reckless imprudence through damage, resulting into damage to property.